Eto, totoo kaya ito, mga bossing? Kasi para po sa akin, mga kababayan, para po sa akin kesa yung ano, yung pekeng dokumento ang hini-hearing nila. Ayoko pong sinasabing PIDEA leak 'yan. Ako po, naniniwala mga kababayan, wala pong nag-leak, 'no? Tampered 'yan. Sila-sila lang po ang gumawa niyan, mga bossing. Dahil kahit po sinong simpleng tao, maipapaliwanag kung paano puwedeng gawin 'yan, 'di ba? Kaya yung pinangalanan PIDEA leak, walang leak diyan, mga kababayan. Walang leak diyan. Lahat nung naging dahilan ni Senator Bato kayang ipaliwanag po. Yun, hindi dapat yun yung inaano. Tignan niyo lahat ng senador mamaya ita-topic natin 'yan. No, lahat ng senador hindi naniniwala, mga bossing, pati sa House. Oh, kaya ang dapat top ano niyan, pangalan niyan, pekeng dokumento. Oh, ganyan, 'di ba? So, eto mga boss chief, amo, sir, siguro may isang linggo na din po tayong nagsisisigaw, 'no, dito sa ating vlog na kumbaga sabi sabi ni Rodel "Sir, edit mo nga yung dokumento, ipalit mong pangalan De La Rosa at Digong." Humihigop ng puting powder na nawala, lagyan ng, butas yung papel para totoo. Lagyan ng puncher, oh. Kaya po sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, ngayon pa lang po, ay naku, mura pa yan 'no, mababa pa ang presyo niyan. Pero 'pag tumagal po ng mga ilang, buwan yan, tataas na din po yan. Magiging in demand po ang puncher, lalo na graduation, yung mga hindi naka-graduate, oh, bumili ka bumili ka nga ng puncher dun. Bakit? Mag-a-apply ako ng trabaho. Ano namang gagawin mo sa puncher? Basta mag-a-apply ako ng trabaho, 'no? Oh, sige, bumili. Punta sa rekto. Halata ito, Halata halata itong hindi ko diploma 'to o hindi ko ano 'to, kung ano man. Walang passenger, puncher, pak. Boss, legit 'yan, Nandiyan yung puncher, Oo, kaya kayo po, mga kababayan, eh, ayan, basta kayo sinabihan ko na, Sinabihan ko na po kayo, mga kababayan, magmamahal po sa susunod 'yan. Rekta na nga tayo dito kay Senator Amy Marcos. Sabi ni, um, Jedi Ken, tama ba pronunciation ko? 976 likes daw po siya, mga kababayan. Pang 976. Konti na lang, 1,000 na. Salamat. Sabi ni Senator Amy Marcos, mga bossing, "It was referred to my committee." Dapat lang, ito dapat. Simula pa lang pinag-uusapan na ito. "And I am trying to put together the agenda." Sabi po, mga kababayan. "The resource person list and see who would be willing to attend." Ayan. Pang 362 si Shazeb. Tama ba? Pang 973 likes si Happy Dragnil. Gusto ko sana sa lalong madaling panahon. Ang tagal na nga po, Senator. Naunahan pa po tayo nung pekeng dokumento. Dapat po mas nauna yan. Kasi po, eto, kumbaga talagang national na usapin po ito, no? Talagang konting failed na lang po nito, Madam Senator, talaga pong may kalalagyan tayong Pilipinas. Gusto ko sana sa lalong madaling panahon kasi naging kontrobersyal, Pero ang preference ko, wag namang executive session. Ayun daw, wag executive session. Parang feeling ko nga ayaw niyong i-topic sa Senado. Wag naman executive session para mabulatlat na lahat kung talagang may sikreto. Magagalit ang mga DDS nito, mga kababayan. No? Magagalit kasi po siyempre ang pangunahing ipapatawag diyan, mga bossing, si dating Pangulong Duterte. Tatanungin, ano po ba yung naging usapin doon sa West Philippine Sea? Bakit po sinasabi ng China, tanggalin na po yung BRP Sierra Madre doon? Oh.
Eh, bakit po 'pag pumapasok ang ating mga Coast Guard dun, binobomba ng tubig, and so on and so on. Kasi po mga bossing talagang kapag sa Senado, mga kababayan, madaming a-attend na senador diyan para malaman po talaga kung meron bang naging kapalit, dahil lugi po tayo dun mga boss, eh, 'no? Biruin niyo, sasabihin ng China, "May karapatan kayo diyan, Pilipinas. Meron kayong ano diyan, meron kayong karapatan diyan." 'No? Pero sa usapan natin, bawal ang sundalo, bawal bawal ang Coast Guard, oh. Pagkain at tubig lang ang dadalhin, 'no? Bawal i-repair yung barko hanggang sa lumubog na lang 'yan. Sabi ko, nasaan ang karapatan dun? Bawal yung malalaking, isda hulihin. Nakita niyo po ba yung video mga kababayan nung habang, yung mga Coast Guard hinuhuli yung mga huli ng mga ano, mangingisdang Pilipino? Oh, kinukuha. Parang namimili sa palengke, oh. Kukunin isa-isa, "Oh, ito malaki, maganda 'to, masarap 'to." Sabi naman daw po ng ating dating pangulo, eh, barter 'yan, palitan 'yan. Ang kapalit yosi, 'no? Ang kapalit po yata, eh, sigarilyo at alak, iyon. So, medyo do'n sa mga sinasabi ng dating pangulo, parang lugi tayo, 'di po ba? Parang nawala yung ano, parang nawala yung karapatan natin do'n mga kababayan. Eh, madami po na mga DDS ang kumokontra dito sa kumbaga magkaroon ng sesyon, 'no? Aabangan natin 'yan mga kababayan. Madami pong mga DDS ang kumokontra na magkaroon ng sesyon dahil po talagang kapagka ano, 'pag naupo po, 'no, si dating Pangulong Duterte doon sa session na 'yun, hindi mo na alam kung ano-ano yung mga magiging katanungan. Kaya nga, eh, alam niyo, 'no, kung pinagpahinga niyo na lang si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kumbaga nakikipagtulungan na lang kayo. Nakipagtulungan na lang kayo sa gobyerno kung sino yung mga nakaupo ngayon, siguro hindi umabot sa ganito, mga kababayan. Pero yan po yang, gentleman's agreement na yan, kailangan po talagang maano yan, mahalungkat, malaman kung sino. Sabi ni Manang Jack Kitchen 1001 ang like niya daw po. Kailangan mahalungkat po mga bossing. So ngayon hindi natin alam, mga kababayan, kung paano. Sir Mark, suntukan ba talaga sabi ni Arnold Escame? Yung kanina si Bato at si ano, si Trillanes, 'no? Parang gusto ng mag-upakan. O kasi mga boss, kung sakali po 'no, nag-intay sila talaga, hindi sila nagmadali, tingin ko kung nasunod yung usapan dati, pati po tayo malamang Sara Duterte ang Vice Presidente natin. 'Di ba gano'n 'yun 'no? Nung sa Cebu, eh, tayong lahat nabaliw nung nakita natin si Inday Sara Duterte at si ano, PBBM, nalaman natin nando'n sa ano, Cebu, 'di ba? Tapos si Inday nasa pagbaba ng eroplano, naalala niyo po yung mga yun, mga kababayan? Sabi ko, "Eto na, patay tambalan na 'to, mag-uusap 'to. Isa bise, isa presidente." Sabi ko. Inaasar ko pa yung mga kakamping dati nun, sabi ko, "Wala na kayo, hindi na kayo makakabalik. Dahil ang susunod na presidente, VP Sara." Kaso nung nakita natin yung kanilang mga ugali, ay sorry, ma'am, pasensya na po, sa next life ko na lang po, 'no, sa susunod na lang. Pero siyempre, um, ayan, ang init na. Pero siyempre mga kababayan, hindi papayag yung mga DDS diyan. Talagang ipu-push nila 'yan si Inday Sara Duterte. Ano po, o 'yan, eto sana po, eh, talagang mapag-usapan na ito, mga bossing. Talagang sana, eh, aabangan po natin ito. Talagang ila-live ko 'to dito sa live stream natin mga bossing habang tayo ay nagkokomento, 'no? Eto yung talagang totoong dapat na pag-usapan diyaan sa Senado. Let's focus on WPS. Oh,
Sabi ni Papua PJ, "Let's focus on WPS issue. Wag na yang isyung gentleman's agreement. Kasi baka tsismis gawa ng China para tayong mga Pilipino." Ay hindi! Sinabi na din ni Roque 'yan, 'no? Si Roque nagsabi na, nauna nga nagsabi si Roque nun, eh. Kaya kaya iniisip nung iba, eh, ano ba 'to, si Roque nilalaglag ba ang ano, ang dating pangulo? Kailangan din po malaman po yang lahat na 'yan, mga kababayan.